magsisimba muna tayo. Magpapasalamat tayo kay Lord sa panibagong blessing. Okay ba yon? Okay po, Daddy. Gusto ko rin pong mag-pray na sana maging masaya si Mami sa work niya. At sana po, hindi siya mapagod masyado. Mommy will do her best. Ito na siguro ang isa sa mga pinakamagandang araw natin. Uragong broski, Konyo Bicolano. Uragong ina, Nicole Yala. Tandaan ninyo, tandaan ng lahat ng mga bumubuo ng Dear Love ngayong araw na ito. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi kami nakapagpagas. Ano to ba? Kasi galing kami ng Laguna. Tapos sobrang nakikinig kami sa Dear Love on the way here. Tapos sa sobrang intense ng ating drama for today, nakalimutan naming dumaan sa gas station. Nakakaloka! Ako rin naman, minsan lang ako maiyak dito. Totoo din! Tapos, ang Dear Love natin ngayon, siya din ang kasalanan ko, ang may kasalanan kung bakit yung ate ko at kaibigan ko nag-chat sa akin. Sabi niya, ang pangit mo kapag umiiyak. Kaya nga sabi ng anak ko pagbaba ko ng sasakyan, you look bit haggard now after listening to Dear Love. Oh, no. Sabi niya, brush your hair, mom. Alam mo, tinanong nga ng anak ko sabi niya sa akin, is it a real story? So, of course, yung mga nandito sa ating Dear Love, maaaring yung mga iba po dito ay totoo, hango sa talagang tunay na kwento ng mga kakilala namin. Pero whatever it is so relatable kasi it is true. It has happened recently. Totoo. Diba? Nakakadurog ng puso. Nakakadurog ng puso talaga. Diba? Kailan ito nangyari? No, nagkaroon tayo ng aksidente sa SLEX. SCTEX. Tapos, ito ding recent sa Air India. Although, alam mo kung iisipin mo, nung nakita ko nga yung picture ng family, yung last photo nila together dun sa Air India na flight, ang inisip ko talaga dun, buti na lang din lahat sila together. Yan. At alam mo yun, parang in a way kasi hindi katulad nitong dito sa bida ng Dear Love, may natirang isa. At yun yung mahirap doon. At yun yung mahirap. Totoo. Yan. Kaya nga nung habang pinaproseso ko talaga hindi yung... ko siya maproseso. kahit ano gawin natin. Wala siyang hindi mo siya maproseso talaga. Correct. You can't say na okay it will lang, be o okay. it will be okay. Kasi it is never okay. Oo, kaya nga inisip ko rin, sabi ko, what if ako yung mapunta sa kalagayan ni Dennis? Hindi ko rin alam kung kailan ko maibibigay agad-agad yung kapatawaran. Correct. Na ibinida talaga dito sa kwento naman ni Dennis. Mahirap yun. Sobrang sakit. Hindi ko nga maintindihan ba't patawad yung yung title. Correct. Saan part yung patawad? Ang hirap. Hindi siya madali. Right. Natatandaan ko when I was younger, alam mo naman, 21 years na tayo dito sa industriya, no? So, nung ako pa balahura ng radyo, hindi ko makakalimutan, palibhasa, wala pa akong sariling mga anak. Ayan. Or ang iniisip ko lang ay paglandi nung araw. Natatandaan ko kapag ang adliban o yung topic ay tungkol sa losing somebody, it was very easy for me to say na okay lang yan. Until merong isang akong kaibigan na namatayan ng anak na nagsabi sa akin talaga na kahit kailan hindi magiging okay. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na will ito kasi mahirap siyang intindihin. Totoo. Hindi naman ako Diyos para maintindihan na this is God's will I'm only human and I feel the pain. Kaya ever since na-realize ko na you really have to be careful sa mga taong katulad ni Dennis. Kunyari, may kakilala kang ganyan na eksena. Maging careful ka sa mga sasabihin mo sa kanya. Kasi extra sensitive sila. Correct. Diba? Yung tipong sasabihin mo na, hindi bro, okay lang Okay yan. lang It will pass. Correct. Oo, It's God's will. Buti correct. na lang ganito, ganyan, Oo. ganyan. Hindi, mahirap siyang sabihin. Kaya nga sabi ko nga, paano kaya namin to pag-uusapan? Kasi there's no way to, to say na it's forgivable. Yeah, it's fine. It's fine. Oo, Hindi. makaka-move on ka correct, rin. Hindi there's no way. Isipin mo na lang, broski, ninudnud yung mukha mo sa semento, tapos tinapakan yung ulo mo, tapos Sakit naman sasabihin sa'yo,
okay lang yan. Ay, anong okay lang yan? Makaka-move on ka din, gagaling ka din. Yun nga physical eh. Totoo. Naman, in your mind, eventually gagaling ka. Pero yung emotional healing, sobrang tagal. Oo, Hindi tagal. talaga yun. It takes so much time. And sometimes, akala mo nga okay ka na eh. Pero hindi pa talaga. Pero hindi pa pala. Oo, Talaga. yung akala mo naka-move on ka na tapos biglang may maaamoy ka nakahalin tulad nung naging experience mo noon. Totoo. Ayan na naman, babalik na naman yung sakit as if Always. it's fresh. Hindi talaga. Kaya nga, sabi ko nga, broski, in my mind, hindi na ako doon sa kakausapin si Dennis because wala tayong masasabing tama. It's really more of a reminder to everyone na habang buhay pa po ang lahat ng mga kasama nyo po sa buhay, let us wag nang ipagpasabukas yung mga pwedeng i-express na pagmamahal ngayon. Yan. Diba? Alam niyo, madalas nating naririnig, madalas natin itong napag-uusapan talaga. Pero most of the time, hindi rin natin ito sineseryoso. Dahil hindi natin alam, katulad nga nung nakaraan lang dun sa Air India, few seconds lang, tapos biglang wala na akong tatay, Correct. Totoo. wala na akong kapatid. So, wag na natin hintayin yung another Mother's Day, another Father's Day, True. para yakapin yung mga mahal sa buhay Correct. natin. Totoo yan. Kaya let's always think life is short. Whenever we go back, kapag fina-flashback sa atin yung pandemic, Right. hindi ba't 5 taon na pala yung nakalipas, pero napaka-fresh sa atin. So, ganun lang po siya kabilis eh. Kaya ako, broski, pag nagkakaroon kami ng pag-aaway ng asawa ko, hindi ko yan pinatatagal. Agad-agad, solve na. Oo, solve na agad kasi you'll never know. Alam mo, hindi na yan gumising, hindi na ako gumising. Ay, correct yan. Ako, mahirap yun. At nangyayari talaga yun. At paano mo patatawarin yung sarili mo, 'di ba, nang hindi mo na-express yung pagmamahal. Hindi mo na paramdam sa kanya. So, yun nga, tama ka sa sinabi mo, you don't wait for another Mother's Day. Yan. You don't wait for another Father's Day. Every day is a chance to celebrate your love for each other. Yan. Let's do that. Oh, Gawin po natin yan. Diba? Wag na tayong magpabebe. Alam natin may kanya-kanya rin tayong tampo sa At mga pride, pamilya. at ego, pride, at ego. ego. O, Correct. pero siguro itong dear love ni Dennis ngayon is realization at aral din sa atin na wait lang. Kailangan i-treasure ko na yung bawat sandali sa mga mahal ko sa buhay dahil mag-isa lang sila sa mundo. Hindi mo na mapapalitan kapag ito nawala na. Totoo. Alam mo, morbid man pakinggan, pero totoo ito na if i-imaginein mo na yung kasama mo sa buhay, kukunin na bukas. Ayan. Or kukunin na mamaya. Or may Oo. possibility na kunin. Correct. Kasi you'll never know. Mas ma-appreciate mo siya. Oo. Mas hindi mo siya awayin. Totoo. Mas bibigyan mo siya ng pagmamahal. Mas ipaparamdam mo sa kanya yung lahat ng pwede niya maramdaman na maganda at masaya. Na deserve Correct. niya. Tsaka Totoo. natakot ako bigla nung tipong isipin mo mawawala yung mahal mo sa buhay. Nakatingin talaga sa akin si Nicole Yala. Kaya make the most out of it, mga Wait, kabisyo. pero it is true. True. And it's not just with people, it's even with jobs. Yan. Diba? Oo, mga relasyon. Mga relasyon. Yan. Ito, recent. Mababaw man compared dun kay Dennis, bigla na lang hindi nag-work yung isa kong phone na nandun lahat ng files ko. Oh no. For the longest time, parang hinahayaan ko lang. Minsan, nahuhulog yung telepono ko. Totoo. Ganyan. Kapag hinawakan nyo nga po yun, ang lagkit-lagkit. Totoo, hindi na napupunasan. Pero nung nawala lahat ng files, Oo. talagang dun ko naramdaman na, sana pala. Pinahalagahan ko. Na-transfer ko na sila agad. Diba? Pinost ko na agad, Oh, diba? nako. Because we'll never know if there will still be a later. And the only assurance that we have, mga kabisyo, is now. Now, diba? Hay nako, Monday na Monday kabisyo, kaya now is the time para sabihin mo na sa tatay, nanay mo, whatever it is, whoever it is, na I love you. Correct, true lalo to lang halong eklavo. Nakasama niyo po kami, Konyo Bicolano. At Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Narinig ko yun from a priest na parang ang morbid mang isipin, pero kung lagi mong iisipin na yung mahal mo sa buhay, mamamatay na mamaya, or may possibility talagang kunin, hindi mo na siya awayin Correct. Hindi mo na siya, hindi naman natin sinasabing wag na makipag-away or kasi part naman talaga siya. Pero it's really more of
sige, pag-aaway, pagtatampo, iproseso nyo na agad, wag nyo na patagalin. Kung may paraan naman, why not, 'di ba? Kasi honestly speaking din naman kasi sa mga ganyang klaseng conflict, in some cases kapag may mga conflict tayo, alam naman natin talaga na ibaba ko lang yung ihi ko, Totoo. magiging maayos na. Pero Correct. hindi natin ginagawa. Hindi. 'Di ba? Oo, pero ako kasi, it's hindi sa akin mahirap humingi ng sorry. Kahit na hindi ko kasalanan, sige na lang. Magsusorry na lang. Sorry na lang para matapos. Kasi you know why? Because it's also for me eh. Kasi habang hindi kami magkabate nung kagalit ko, Ang bigat. ako din yung stress. Same. So, Mhm. ba't ko mahirapan yung sarili ko? Isang sorry lang naman eh. Correct, magsasorry lang naman, di ba? Magsasorry, mag-apologize, pero yes, hindi makakalimutan yung ginawa, kahit papano, hindi naman ganun agad. Pero, wiser na next time. Correct. Yun lang din. Oo, well, at least ako masaya ako ngayon kasi hindi lang pala ako nag-iisang tao sa mundo na ganun. Yung tipong kahit hindi naman talaga ako may sige sorry na lang. Oo, kasi ang totoo. hirap, ang payat-payat ko na nga tapos bigla pa akong mawawala ng gana Diba? pagkain. Correct. Paano na lang? Tsaka nakakapangit talaga yun, yung tipong ang Totoo. bigat-bigat. Ang bigat eh. Oo. Regalo mo, di ba sabi nga, ang forgiveness daw is Right. regalo mo sa sarili mo eh. Hindi na talaga, it's really not for the other person, but it's a gift to yourself. Kasi, for all you know, sa totoo, halimbawa, meron kang, kunyari ka mag-anak, o kaya kung sinong mahal mo sa buhay na ang tagal-tagal mo ng, hindi pinapatawad. For all you know, yung taong yun, nakalimutan niya na nga yung kasalanan ginawa mo sa kanya, Correct. or nakalimutan niya na nga yung issue eh. Pero Ikaw na lang yung nandun. araw-araw mo siyang dala. Araw-araw mong bit-bit. Correct. Lurker ka sa mga post niya, Oo, di ba? yung tipong ikaw na yung nagiging kontrabida sa Totoo. sarili mong kwento, hindi ka aware doon. Correct. Iba talaga yung nagagawa ng pagpapatawad. No? Yan din yung naging realization ko dito sa Dear Love ni Dennis ngayon na mahirap talagang ibigay yun, pero Totoo. posible. Correct. Possible talaga siya. Posible in time, and In we will time, not, we will not force Correct. Oo. it to anyone. Oh, 'di ba? Kung ako nakapagpatawad kami ni Nicole Yala, madaling magpatawad. Bahala ka kung trip mo Oo. din 'yun. Correct. Good. Kami lang ikinikwento lang namin din Oo. ito, 'di ba? Tama. Na helpful din talaga siya kasi para matapos na okay na. Kasi yun nga, ang iksi talaga ng buhay, Correct. promise. Napakaganda nga, Miss Nicole, nung realization mo nung kanina lang sinabi mo about the pandemic because that's also my turning point in life na mas sineryoso ko yung buhay. Na parang oo nga no, ang dami kong mga ipinagpapaliban, ipinagpapabukas. Hindi man sa mga relasyon kundi sa sarili ko din. Tapos simula nung pandemic, yung tipo nga may kapitbahay kami noon, nandun lang siya. Tapos after few minutes, wala na. Because COVID. of the COVID. So sabi ko, hala, kung ako pala, dinidelay ko ng isang araw, baka matulad ako sa ganito. Na parang few seconds, few minutes, wala na. Hindi ko na magagawa yung dapat sana nagawa ko nung buhay pa. Totoo. And also the pandemic, yun yung para sa akin always the perfect example of no one really knows what the future is like. As Yes. in, wala talagang nakakaalam because even the first world countries, they weren't prepared for it. Kahit na yung mga first world countries, naka-experience din naman ng quarantine. Hindi nga lang siguro kasing tagal ng sa atin or mas may disiplina yung kanila. Correct. Tsaka mas social lang, mas At- pangmayaman Correct. sila. Yung mga yung mga ayuda nila, mga imported, Yeah. diba ganun? But everyone went through it. Right. Everyone went through it and nobody was able to prepare for it. So ganun, walang nakakaalam kung kailan ang future. So it's important, Kabisyo, na mag-focus on what is the present. Kasi nobody knows for sure what's going to happen in the future. So what we have is now. In fact, alam mo, hindi mo din naman masasabi kay Dennis na hindi niya ginawa yung best for his family. His family. Because he did eh. Kaya nga, sabi ko, bakit parang parang 10 minutes na yung Dear Love, tas parang wala pang conflict. Sabi ko, bakit kaya patawad? Siyempre, Oo. dahil alam na namin agad, dahil yung title beforehand, nakukuha na namin, no? So, sabi ko, bakit kaya walang conflict? Everything, ang happy nila eh.
ang happy nila, nag-isip pa ako, parang mabababae ba dito si ano, Oo. bigla siya O kaya nung naging- manlalalaki. Oo, nung nagkaroon Grabe ng mga job. overthinker talaga. Nung nagka-job si, yun yung Ayan, naisip ko ako eh. rin eh. Nung nagka-job si Ateng, Oo. Si Mel. magkakaroon siya ng lalaki. Oo. Or si Dennis, nung naging busy si Ateng, nakahanap ng atensyon sa iba, mga ganong eklavu, hindi Mga ko naisip ko, talaga... ampon yung isa. Ay, mga ganyan, oo. Yung mga ganon. Tapos hindi natin in-expect yung plot twist na ganito. Kasi nga, sa totoo, wala naman po talagang nakakapagsabi kung anong susunod na mangyayari. Oh, kaya again, Totoo isang yan. babala din ito sa Dear Love. Kapag kampante ka na sa kwento, medyo kabahan Kabahan ka ka na, correct. Parang wait lang, may something wrong dito. Bakit ganun? Parang patapos na siya pero parang walang Walang- nangyayari. Oo. Ito, 'di ba? And it's also a reminder na totoo nga naman talaga ang aksidente sa road Ay, is true. split second. Kahit anong ingat mo. Kahit Oo, anong eh. ingat mo rin talaga eh. Kaya talagang kapag ka ikaw po ay nagmamaneho, always remember na yung katabi mong sasakyan at lahat ng mga kasabay mong sasakyan, lahat po yan may pamilyang uuwian. Kung malandi pa yung isa dyan, dalawa yung pamilya na uuwian. Tatlo-tatlo pa. Totoo. O, di ba? Tatlong pamilya yung mawawala ng ama o ina. Oh, di Di ba? ba? May, Ay, oo. may nagmamahal dyan. So, don't drink and drive. Huwag ka magdadrive ng alam mong wala ka sa kondisyon. Oo. Di ba? Kasi ang aksidente nang nangyayari split second. Kasi naranasan mo na bang na aksidente sa kalsada? Of course, sana hindi. I rebuke in the name of Jesus. But Hindi pa naman malala. Ay, yung mga tipong manok, yan. mga ganun lang, di ba? Manok ibon, Oh, tumapal yan, sa ganyan, akin. yung mga ganon. oh. Naranasan ko nang Ano? ano tawag doon? Malalang aksidente. And split second talaga siya. As in, hindi mo siya mamamalayan talaga. Ako yung driver. Kaya na ako ngayon, hindi na, dati, nangangarera ako, lalong-lalo na nung part pa ako ng mga car club. Mga Wow. ganon. Di ba mga ganon yung Oo, mga... correct. Ang tindi kong pinagtatawanan ko si Christopher dati because he always stays in one lane. At 50 yata yung takbo. Na parang ayoko pagka-convoy ko si Christopher kasi Ano ang to, bagal prosesyon? niya, correct. Pagka naka-convoy ako kay Chris dati, lagi ko sinasabi, araw-araw kay Maria. Natatawa ko si Robin Sina. Pag nagda-drive din ganyan, kinakanta, Diyos de salve. Sa ano to, prosesyon? Ganon kasi nga mabilis ako mag-drive dati. Tapos hindi ako defensive driver, hindi ako mahilig mag-preno. Kasi nga, sobrang confident ko sa driving skills ko. Until isang araw, naranasan kong matotal wreck yung no. side ng sasakyan. Ang bilis talaga, promise, hindi ko... Kasi natatandaan ko pa yung kanta sa radio nakikinig ako nun sa Easy Rock. Tapos ang kanta nun, why do birds suddenly appear? So, isipin mo yung kalma. Tapos si Ren nun, natutulog siya sa passenger seat. Tapos hindi ko talaga namalayan. Ang bilis ng pangyayari. Bigla kaming umikot, tas bug. Tas parang puti lang siya. Hindi ko nga Apparition ba to? O ano na basta to? hindi siya yung hindi ko naramdaman yung umikot, yung ganon. Basta puti lang lahat. Parang puti lang yung nangyayari. So, I do birds lang. Parang ganon. Tapos bug. Tapos nagising si Ren, tapos naghawak kami, tapos nagyakap kami, okay ka lang. Tapos, yun, saka ko na nakita na yung buong side, yung akin ay Wasak na. wasak. Tapos bumaba yung nasa ang nakabangga, kotse kami sedan, ang nakabangga sa amin was Nissan Patrol. So malaki. Malaking sasakyan yung ganun. Tapos nung pagdating namin ng ospital, di syempre you have to change into yung lab gown, yung gown ng hospital gown. Pagtanggal ko ng damit ko, sobrang daming bubog, nahulog, pero wala akong sugat. Taray, Wonder Woman. Taray. Tapos, wala talaga akong sugat. Walang anything. As in, nakakatawa kasi papunta ako nun sa pagpapapilik mata. Yun yung namin yung end goal Yung namin, goal. makarating doon sa Dahil nga, na hospital kaming dalawa kami sa hospital bed.
Pero wala kaming galos. Yung nagpipilik mata sa akin, minessage ko pa. Sabi ko, Ate Fe, punta ka naman dito sa Chinese General. Tuloy natin dito. Tuloy natin dito. Nakakaloka. Nalaman pa na, iyak daw ng iyak si Ate Fe kasi nalaman niyang may aksidente malapit doon sa parang salon, Kanila. sa kanila, Oh, yeah. salon nila. Tapos nalaman niya, pink na sasakyan. Ano Oh, yun no. yun yung sasakyan namin dati na Ford. So, alam niya talagang ako, tapos hindi ako nakarating. Kaya ang laking ginhawa doon nung nag-message ako sa kanya at sinabi ko na na ate, punta ka dito sa ospital. Lagyan mo akong pilik mata kasi baka may bumisita. At least, di ba? Oo, On flick ang on pilik flick, mata. correct. Kaya magtataka yung mga tao, bakit sila na, para saan? Pero only of course to check kung merong concussion, may mga, at saka kailangang i-overnight, ganyan. And 2 weeks later, nalaman ko na buntis pala ako kay Princess. Wow! Kaya lagi kong sinasabi na si Princess is our favorite, miracle girl ever since. Tsaka my favorite answered prayer. Always my favorite answered prayer. So, ganun. Because yun nga, the point is, biglaan ang lahat. Ang isang aksidente, really, sobrang split second. Kaya nga tingnan mo lahat, hindi ko po siya nakita eh. Akala ko kasi ganito. Nandito, ang bilis lang po ng Ang bilis ng pangyayari. pangyayari. Di ba lahat aksidente ganun eh. Nakatakot naman. Takot talaga. Promise. Hindi mo na alam kung saan ka sasakay. Lilipad na lang po ba? Kung pwede lang, no? Di ba? Ano po gugulong? Paano? Di ba? Pag nasa road, delikado. Oo. Pag nasa ere, delikado. Diba? Oo. Pag nasa barko, pwede lumubog. Di ba? Totoo. So, paano? Pag sa imburnal ka naman dumaan, mababash ka. Pababash ka. Pero may 80,000. Ay naku, wala na talaga tayong papuntahan. Ay, nako. Oh, yeah. Maraming salamat, Nicole Yala, sa pagsama. Thank you, broski. Conyo Bicolano. Bukas po ulit, Kabisyo. Sana Bye-bye. naman light bukas, ha? Di tayo sure. Bye. Bye-bye.